Pilipinas, ang oras po 6:41. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras. At ako po nagsusolong Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. Wake me up when September ends ba? Kapag ka wake me up when September ends, kailan nyo ako dapat gisingin? Bukas o ngayon na? Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is Swell Day. Katapusan po ng buwan, September 30, 2024. Dos Kumpanieras. Oktubre na talaga bukas, ano? Hindi na talaga mapipigilan ang pagsapit ng Pasko. Pero ang ating po mga kababayan dyan sa norte, partikular dyan sa norte pa rin ba? Ang hina ko sa geography, ano? Pero yung mga kababayan po natin dyan sa Batanes, no? Mag-iingat po tayo kapag ka po sinabihan tayo ng ating mga local government unit officials, no? Ay make sure po na tayo ay tatalima sa kanilang advice para na rin po sa ating kaligtasan. Priority po, ano, ang ating kaligtasan, ang mga ari-arian, maari pa po natin ma-recover, pero ang buhay kapag nawala ay wala na pong ay balikan ito. Dos Kumpanieras. Paalala lamang po, no, sa mga motorista related sa ating tatalakayin tonight, bagaman at walang kinalaman sa presyo yung topic natin dahil pag-uusapan po natin ang lemon law, hindi po yung lemon na pang-asim, ano, hindi ginagawang lemonade, pero lemon law, at alamin po natin yan as we go along. Pero sasalubungin po ang mga motorista ng oil price hike sa pagpasok ng buwan ng Oktubre. Sa anunsyo po ng oil company, tataas ng 90 centavos ang bawat litro ng diesel, habang 45 centavos naman ang taas sa presyo ng gasolina. May pagtaas din ng kerosene ng 30 centavos bawat litro. Epektibo po mamaya or bukas ng alas 6 ng umaga ang oil price hike ng mga oil companies. Nitong nakalipas na linggo ay nagtaas po ng 120 ang bawat litro ng gasolina at 20 centavos sa bawat litro ng diesel. Bunsod ng mga oil price adjustment, ang net increase sa prices ng gasolina ay naitala sa 5.85 per liter, habang nasa kabuang 195 per liter sa diesel. Naitala naman po ang net decrement ng kerosene prices na 6.35 per liter. Kaya, yung mga nag-swelday dyan, pwede na pong magpa-full tank tonight. Dos Kumpanieras. Tulad po ng nabanggit, by the way, kada araw po ay isa na lang po ang uupo sa Dos Kumpanieras. May mga pagbabago po, pero palit-palitan po kami ni Attorney Cam sa ating programa para din makafocus kami sa ilan pa naming mga trabaho. Dos Kumpanieras. Dahil for the information of everybody, just in case baka po nagtataka kayo, ako po ay full-time lawyer ng Elizalde Group of Companies. Si Attorney Cam ay administrative manager ng DZRH, kaya medyo mabigat po ang aming mga tungkulin, kaya salitan po kami ng Attorney Cam sa programang ito. Dos Kumpanieras. Ayan, so hindi na po kami magkakasabay. So at least I hope pareho pa rin po ang suporta ninyo sa amin. Kasama na din yung mga fans ni Attorney Cam, kahit pa ako ang nakaupo. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Pag-uusapan po natin yung tungkol sa lemon law. Ito po ay natalakay na natin nitong mga nagdaang
siguro last year, no, tungkol doon sa lemon law or the other year pa. Pero ito po ay natalakay natin nang nagkaroon tayo ng discussion about doon sa yung consumer rights, no, sa Consumer Rights Act. Dos Compañeras. But for purposes of tonight's discussion, kasi meron pong isang kaso na lumabas na desisyonan ng Korte Suprema patungkol sa mga karapatan sa ilalim ng lemon law. Ibig pong sabihin, ito po yung lemon law, yung RA, ano bang RA ito? RA 10642 o Philippine Lemon Law, na ito po ay patungkol doon sa mga depektibong sasakyan na binili natin ng brand new. Meron pong ilang mga kondisyon, no, bago pa natin ma-request, no, yung pagpapalit o ma-replace o kaya ay ma-refund ang ating ibinayad kapag defective ang sasakyan. Dos Compañeras. Hindi po kasi siya automatic na pwede nating i-request or na ma-refund ang ating ibinayad, isoli na lang ating pera o kaya naman ay mapapalitan ito ng bago, no, kapag ka po defective ang naibigay sa atin. Sa ilalim po ng lemon law, merong 4 na beses na magpapabalik-balik ka dito doon, no? Bibigyan mo ng pagkakataon yung car dealer or car company para mapalitan or ma-repair, ma-address kung ano man ang issue sa iyong sasakyan. Dos Compañeras. So, meron din naman po tayong Consumer Act of the Philippines na meron din namang opsyon, no? Sinasabi na 3 opsyon ang isang consumer kung sakasakaling nakabili siya ng depektibong produkto. Ito yung 3 R's, no? Repair, return, or repair, replace, or refund, no? Doon po sa ating Consumer Act, ay sinasabi lang kung hindi na-address within 30 days mula nang ma-erase ang depekto ng bagay na nakuha, maari na pong hilingin na magkaroon ng refund or replacement. Dos Compañeras. Sa lemon law, hindi po ba ang requirement nun, abay kahit magpabalik-balik ka ilang taon, no? Dapat ay masagad mo muna ito bago mo ma-avail, no, yung refund or replacement. Dos Compañeras. So dito po sa isang kaso ng Korte Suprema na dinesisyonan ng Korte Suprema, itong Toyota Balintawak Incorporated versus DTI versus Toyota Balintawak Incorporated and Toyota Motor Philippines. Ito po ay October 11, 2023 na desisyonan, bagaman at kailan lamang po ito na i-post sa kanilang website, no? Maganda pong malaman natin ang ating mga karapatan dito. Dos Compañeras. Ang tanong ay pwede ka bang dumiretso, no? Kung nakabili ka ng depektibong sasakyan, pwede ka bang dumiretso, no, na magpapalit, no, i-avail yung sa ilalim ng Consumer Act, o dapat kang mag-comply muna doon sa requirements ng lemon law. Dos Compañeras. Kasi po sa ilalim ng batas, mas mas favorable para sa mga consumers, no, sa buyer, yung mga provision ng Consumer Act kumpara dito sa lemon law, dahil may mahaba-haba pa po at may mga steps or may mga requirements pa po na makukumply bago mo ma-avail yung refund or replacement. Dos Compañeras. Ayan. At ang tanong, doon po ba sa lemon law, no? Dahil napakarami na pong motorsiklo, no, mga motorbikers dito sa ating bansa, no? Kaliwat kanan. Actually, hindi pa ako nakalabas na wala akong nakitang sandamakmak na mga motorsiklo. Kapag ka po ba defective ang inyong motorsiklo, papasok ba ito sa
Lemon Law. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa atin pong programa as we go along. Magandang gabi po muna sa ating mga tagapakinig. Tita Amy Miraflor Garcia, magandang gabi sa iyo. Gayun din Ma'am Irene Almodovar, Kenneth Arevalo, Eduardo Narvaez, si Gael Enriquez, hindi ito nawawala, Eds Maglakas, Ma'am Irene Almodovar, si Roxanne Costa, Chara Abraham, Valentina Milena Poncia, Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, Mami Belen Rivera, gayon din sa iyo Mel Aquino, Rica Bagisi, at si Charo Abraham, Raul Estacamento, Maricor Angeles, at syempre pa Rowena Guevara and Peter Lynn Sanchez. Magandang gabi din po sa inyo, Miss Gemaline Nabos Cruzado dyan sa Torrijos, Marinduque, Aldos Villamater, and Tita Rose Manuba, gayon din kay Tito Irog, magandang gabi po sa inyo, gayon din Mirna Villanueva de la Cruz. Dos Compañeras. Si Eli Abanto, gayon din si Gael, Rolly Duque, at Ray Mendoza, CJ Acela, at Orlando Emperador. Nanunood po sa atin. At Andres Bonifacio. Talaga, Andres Bonifacio ang pangalan mo. Dos Compañeras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po tayong DZRH Malakas promo. Isa po ang mananalo ng 500 pesos tonight. Sa tanong na, true or false? Ang motorsiklo ay sinasaklaw ng Lemon Law. Ipadala po bilang private message sa akin, DZRH Dos Compañeras Facebook page, at together with your name, your GCash number, at kung nasaan po kayo, pipili ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras, kasama pa rin po nagsasolong panyera ng bayan at Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin ang tungkol sa Lemon Law. Tulad po ng binanggit ko na noon pong 2023 nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Department of Trade and Industry versus Toyota Balintawak Incorporated at Toyota Motor Philippines Corporation. This is October 11, 2023 case. Dahil po itong meron pong buyers ng isang babanggitin ko na since this is a public record naman po at it is available sa internet, available po ito sa website ng Korte Suprema, GR number 254-978-79, October 11, 2023. Meron pong buyer or buyers ng isang Toyota Fortuner sa Toyota Balintawak. Habang dinadrive daw po yung sasakyan, yung husband ni buyer, nakaramdam ng mga jerky movement. Anong ibig sabihin ng jerky movement? Yung pauntol-untol, magkakaroon ng mga sudden movement, tumitigil. Ano ba tawag doon? Yung ganong movement sa Tagalog. Umpog-umpog. Tama ba ako? Ayan, paumpog-umpog yung takbo ng kanyang sasakyan. Kabago-bago, di ba? Kapag ganyan na ba, syempre magwo-worry ka. Tama ba itong nabili ko, no? Syempre, ito ay ang expectation natin, kaya nga tayo bumibili ng brand new para iwas problema, para iwas stress, because ang expectation natin, at least within, within 5 years, wala namang masyadong problema ang sasakyan kapag brand new, Within 5 years from purchase. Kasi gano'n naman yung naranasan ko so far, doon sa sasakyan ko, maliban sa na-discharge na battery, o kaya ay na-disengage yung automatic lock, yung susi, doon sa kanyang sasakyan. Pero these are mga usual na problema na hindi siya talaga, usual na problema ng isang sasakyan habang tumatagal. Dos Compañeras. Pero itong kabago-bago pala paumpog-umpog na, patigil-tigil habang dinadrive, napakalaking problema nito. Kasi kahabang nag-change gear daw po, biglang humihinto. So ang sabi nila, pumunta kagad sila sa car dealer at nagsabi kagad sila na, pakiayos nyo ito, malaking problema ito. Pero, hindi naman po ito na-address. In fact, naibalik pa rin nila ito. Pagkatapos, ang ginawa po nila, sige, ibalik nyo na lang yung pera ko. O kaya,
palitan nyo ng bago. Parehong Toyota Fortuner din ang ipalit ninyo. Pero hindi po pumayag ang Toyota Balintawak. Yon ang naging problema. Dos Compañeras. Kaya naman po dumulog sila sa DTI, Department of Trade and Industry. Sa ilalim po kasi ng ng DTI, ito yung ang ginugovern nila or ang power nila ay nag-ugat doon sa ating Consumer Protection Act na of course nagkaroon ng bagong amyenda na doon, no, sa loob ng 30 days kung hindi maa-address yung depekto, maari na pong i-demand ng buyer na mapalitan o kaya naman ay ma-reimburse or ma-refund yung kanyang ibinayad at tipong bawi na lang, no, hindi ko na itutuloy ito, sa'yo yung sasakyan mo, akin ang perang ibinayad ko. Or, kung hindi naman, palitan mo ng kapareho, no, ng brand new din. Ayan. Dos Compañeras. Ang kinakatwiran nila, hindi pa pwede dahil kailangan mong i-avail yung sa 4 na beses, no? Sinasabi po kasi, dapat ay merong 4 na attempts, no? Para ayusin ang sasakyan. Ito nakakadalawang beses pala ang ako, no? Nakakapadalawang beses ka pala ang. So therefore, no? Hindi ka pa pwedeng mag-avail na mabalikan or mapalitan yung sasakyan na binili mo sa amin o kaya i-refund ang perang ibinayad mo. Dos Compañeras. Dahil ibang usapin yung tungkol doon sa DTI, yung Consumer Protection Act. Actually, parang nagkaayos naman po si Balintawak, Toyota Balintawak at ang buyer. But ito pong DTI ay dumulog sa korte para questionin, no, kung paano ba dapat ito nire-resolve. Ito ba ay pagka nag-avail ka ba ng Lemon Law ay hindi mo na pwedeng i-avail yung mga provision ng Consumer Protection Act, no, dahil syempre mas maganda para sa mga buyers yung proteksyon na ibinibigay ng Consumer Protection Act because, no, mas mabilis, wala nang 4 na attempts, no? Kasi sa Lemon Law, dapat po ay yung depekto na yun ay lumabas within 12 months from purchase at magkaroon ng 4 na attempt o ano ba sa Tagalog yung attempt na 4 na beses na pagtatry na ayusin pero hindi maayos-ayos. Dos Compañeras. So dapat i-repair muna ng 4 na beses at pumalpak pa din saka lang ninyo ma-avail yung pagpapa-refund or replacement ng bagong sasakyan. Pero ang sabi po ng Korte Suprema, wala naman. Ito yung maganda po doon. Sabi niya, walang pumipigil sa consumer ni a-avail ang remedyo ng 7394 or yung Consumer Act or iba pang mga batas kahit pa, no, yung kahit pa ang ina-avail ay yung tungkol sa bagong sasakyan, sa brand new car, no? So, maganda pong balita ito para sa mga nabibiktima nitong mga lemon cars. Dos Compañeras. So, yung lemon law is an alternative remedy granted to the consumer at yung consumer po ay libre na mamili na i-enforce ang kanyang karapatan o pwedeng gamitin yung RA 7394 o yung Consumer Protection Act, no? So ibig pong sabihin, kahit pa kotse ang subject nito, no, hindi ka obligado na i-avail yung sa karapatan mo sa Lemon Law dahil syempre disadvantageous sa yun at mas advantageous para sa iyo yung nakalagay doon sa Consumer Protection Act, which is, no, kung kayo po ang nabiktima nito, you can use this case. Yan. Dos Compañeras. Ayan, yan po yung kagandahan at kung sakasakali po kayo ay nabiktima ng ganito, magandang balita po ito para sa atin. Ayang tanong, attorney, kasama po ba yung mga motorsiklo? Kasi syempre, pareho na ba tayo sa Cambodia? Pareho na ba tayo sa Vietnam? Kasi sa Vietnam, in 2015, kung kalahati po, kung ilang milyon, yung total na populasyon nila, kalahati ng bilang na yun ay merong mga registered na motorsiklo. Kung say for example 50 million ang kanilang population, 25 million doon ay merong
motorsiklo. Hindi ko lang alam kung anong datos dito sa Pilipinas. But I'm sure mas tumaas na tayo. At I'm sure sa Vietnam, tumaas na din ito. Dos Kumpanyera. Pero ang tanong ngayon, yun po bang mga motorsiklo, attorney, kasali po ba ito? The answer is no. Dahil ang sinasaklaw lamang po ng Lemon Law ay yung four-wheeled road vehicles na nagsasakay ng mga pasahero, including but not limited to yung sedans, coupe, tawag natin dito coupe, no? Coupe, mga station wagons, convertibles, pickups, vans, sports, yung mga SUVs and AUVs. No? Hindi po kasali sa Lemon Law yung motorsiklo, delivery trucks, yung mga dump trucks, buses, yan, yung mga trolley cars, street sweepers, sprinklers, mga lawn mowers. So, yun pong motorsiklo, again, inuulit ko dahil ito naman ang pinaka-common, hindi po kayo kasali dito sa Lemon Law. Dos Kumpanyera. Pero ano namang proteksyon ang meron ang mga may-ari ng motor o motorsiklo? Pwede po ninyong i-avail, no, yung mga provision naman ng ating Consumer Protection Act. Ibig pong sabihin, doon kayo sa mas madali. No? Dos Kumpanyera. Mas maganda nga po na mai-avail natin ito yung sa Consumer Protection Act. Ayan. So, malinaw na po ito. I know, napakarami na pong may motor dito. So, magandang gabi po sa inyong lahat at ingat po sa pag-drive. Hindi po kayo invincible, hindi po kayo exempt, no? Sa aksidente, kaya ingat-ingat. Marami po sa atin yung nagmamadali na makauwi, pero dahil sa nagmamadali, nakakalimutan na nasa-sacrifice ang safety. Wag pong gano'n. Magandang gabi sa inyo, maayong gabi sa tanang mga tagaliluan Cebu. Kamusta ang mga lechon diha? Lami kaayo. Magandang gabi din po Miss Maricar Angeles. Gayon din sa Jason Abolencia at saka si Violeta Montecalvo Zambrano. Okay lang pong maliit. Attempt is tangkata. Thank you very much, Miss Charo Abraham. Magandang gabi din sa iyo, Ma'am Mirna de la Cruz at Eduardo Narvaez. Dos Kumpanieras. Okay, Marcelo M., magandang gabi sa iyo at syempre yung merong nag-i-spam kasi sa ating page. Wag nyo na lang pong pansinin or pwede nyo rin pong i-block na lang para hindi po tayo na-i-spam at hindi po naaabala yung mga ibang legit na nagtatanong ng kanilang mga, legal concerns or legal questions. Ito yung may questions sa Virgilio. May nabili po akong brand new sedan. Naka-third time ko na po dinala sa dealer on the same issue. Ang kotse po, 3 months pa lang. Can we request a replacement or refund considering that is only 3 months old? What if po hindi nahuhulugan ng buyer? Pwede po bang i-avail yung sa Lemon Law? Dos Kumpanieras. Virgilio, magkaiba pong usapin ang Lemon Law or karapatan ninyo sa Lemon Law at yung hindi, kumbaga ay non-payment of amortization. Yung non-payment of amortization, doon po yun sa bangko, no? Usually naman kasi ito ay naka-bank loan, auto loan sa bangko. Yun pong proteksyon para sa sasakyan, physical na condition ng sasakyan, karapatan po ninyo yan basta brand new po nabili, ito po ay binili ninyo ng cash or spot cash o full payment or ina-amortize pa ninyo, hindi po issue dito sa pag-avail ng Lemon Law or rights under the Lemon Law or sa ating Consumer Protection Act. Dos Kumpanieras. Merong next question po dito, si Jet. Okay, what if magkakuntsaba po, hindi pala ito question, what if magkakuntsaba po ang manufacturer or dealer at ang DTI? Uso kasi yung lagayan or under the table, di kawawa yung consumer naman ang makakabayad ng danyos. Actually, we always have to assume regularity, no? Kung hindi pa po ninyo natatry at hindi naman, kumbaga hindi pa po ninyo natatry, hindi po pwede kayong mag-conclude na magkakontsaba. Kung sakasakali naman na totoong magkakontsaba, pwede po kayong dumulog sa korte para dito. Ayan. Dos Kumpanieras. Wag po kayong madi-discouraged na i-avail ang inyong mga karapatan just because may suspecha kayo na may takot kayo na baka magkakuntsaba. No, hindi po ninyo mai-enjoy ang inyong karapatan o hindi ninyo mai-assert ang inyong karapatan
kung hindi po ninyo itatry na i-assert ito. At syempre, malaking bagay na meron po kayong alam, no? Meron po kayong alam sa mga karapatan ninyo. Dos Compañeras. Marcelo M., magandang gabi sa'yo. Okay, allowed po ba, attorney, test drive muna brand new car or new bike? Oh, usually, ina-allow naman po, no? Ina-allow yung, in fact, ako nga, pinaikot ako dun sa may Alabang area, no? Nung binibili ko yung aking, yung mumurahin lang naman na sasakyan. So, pwede po ninyong i-test drive. Dos Compañeras. Okay, may question po dito. Sabi niyang ganun, ito pala, nabasa ko na pala yan, eto, next. Pasensya na kayo, ha? Si Ana Ong, paano po ba kung wala pang 1 month old ang brand new na sasakyan at nasira agad ang bearing na damay pati ang clutch, pwede po bang ibalik namin sa dealer ang sasakyan at ipa-replace or refund ang sasakyan? Dos Compañeras. I-refund yung bayad. I-replace ang sasakyan. Okay, linawin natin. Actually, pumunta po kayo dun sa DTI, mas mapapabilis kaysa nang pabalik-balik kayo. Kasi nga, requirement po sa Lemon Law na 4 na beses natangkain na ayusin. Syempre kaya ka nga bumili ng car para bawas sakit ulo, di ba? Huwag ka dun sa repair. Dun ka sa replacement. Pero, magkakaroon ng attempt, within 30 days. So, doon ka sa DTI pumunta. I think mas mabilis po yun. Dos Compañeras. Di ba? Doon tayo sa mas mabilis at mas favorable sa atin dahil, di ba, kaya nga tayo bumili ng sasakyan, brand new, bawas sakit ulo, and for our convenience. And other than that, actually, hindi na lang siya for convenience and necessity dahil napakahirap pong mag-commute, napakahirap po na makipaghabulan sa fellow commuters para lang makasakay ng bus o makasakay ng jeep. Kung tayo may pamilya o asawa, yung anak ihahatid sa eskwela, mas pabor pa din kung kaya ng ating budget. Dos Compañeras. So we go for yung mas convenient na i-avail para mas mabilis po tayong ma-address ang ating problema. Okay, ito si Joanne. Attorney, sana po kasama po sa duty ng dealer ang pag-explain sa Lemon Law sa buyers. Katulad namin, kumuha kami ng sasakyan na bago para iwas sakit ng ulo pero laging natirik ang sasakyan. Siguro taga Laguna ide. Taga Laguna ka ba? Or Batangas? Or Cavite? No? Lagi daw natirik ang sasakyan na nakuha namin. Walang binanggit na kung ano man regarding sa batas na iyan ang dealer. Dos Compañeras. Kaya nga po napakahalaga. Masipag din tayong magbasa. Manood po tayo ng mga materials o ng mga video materials patungkol sa ating karapatan. Ang punto lang po ay dapat po yung mga pinapanood natin ay tama. Marami po kasi ang nagbabago sa mga batas taon-taon. So, yung mga mas bagong abogado, mas fresh po sa kanila. Although, napakarami din po mga desisyon ng Korte Suprema na dapat ay updated tayo. Kaya makakatulong po na from time to time, nagbabasa tayo, hindi lang yung puro chismis, puro pagmamarites sa mga buhay ng artista o kung sino man o yung mga kabastusan ang pinapanood natin. Dos Compañeras. Again, lagi pong lamang ang may alam. Okay, eto po, may question dito si Roger pero sasagutin natin ito sa ating pagbabalik. Sabi niya kasi, paano po ang process yung dealer po hindi makapag-issue ng ORCR? After 7 days po, if hindi po makapag-produce ng ORCR sa takdang panahon, ano po ang habol namin sakaling mahuli kami sa checkpoint at magkaroon ng violation at may penalty pa po. Ayan. Dos Compañeras. Ang tanong, pwede mo bang gamitin ang sasakyan nang wala ka pang ORCR o kahit yung photocopy ng Certificate of Registration ng iyong sasakyan? O kung sakasakali, brand new nga attorney, kukuha ko lang sa kasa Siyempre, hindi pa yun inaasikaso. Tsaka yung kasa, yung pinagbilhan ko na XYZ na dealer,
ano pa yan, by batch po yan. Parang every 2 weeks po sila or every weekend lang, or every week lang po sila nagsasubmit ng mga ng mga dokumento sa LTO or Land Transportation Office para ma-process, ma-applyan ng for registration ng aming sasakyan. Paano po kung nahuli kami? Dos Compañeras. Yan po at iba pa ang sasagutin natin sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi sa iyo, Magdalena Martin, Chamalin Cruzado, at syempre pa yung mga iba pang nanunood po sa atin. Again, meron pa tayong DZRH Malakas promo question sa ating para sa ating promo, yung mananalo po ng 500 pesos tonight. Ang tanong, true or false, ang motorsiklo ay sinasaklaw ng lemon law? Natalakay na po natin yan at I hope nakuha po ninyo, no? At para din at least alam nyo kung paano ninyo i-avail or anong batas ang i-avail ninyo sakaling magka-problema kayo. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po, nagsasalang panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Tanong dito, bakit po ba tinawag na lemon law? Ang mga Briton po kasi noong 1900, ang tawag po nila ang lemon refers to something that is worthless. Dalawa ang meaning. Lemon as in yung lemon na kamag-anak ng kalamansi at ano pa ba yun? Ano bang lime? O yun, yung mga kamag-anak nun. Yeah? At saka yung worthless na vehicle. Kaya doon po nag-umpisa yung lemon car. Ayan. So, kapag ka lemon car, ibig sabihin worthless. Bakit? Pasira-sira kahit bago pa. Dos Compañeras. Ayan. So, before we pause for commercial, meron pong question dito. Yung tungkol sa ito, sabi ni Roger, yung dealer ay hindi nakapag-issue ng ORCR after 7 days, no? Pagka hindi pa po makapag-produce ng ORCR sa takdang panahon, ano po ang habol namin? Actually, ito po meron po kasing no ORCR, no travel policy ng 2019 update. Ang sinasabi po doon, pag wala kayong ORCR, bawal ang sasakyan mo sa daan, sa lansangan. Ngayon, meron naman pong palugit na ibinibigay ang batas. Say for example, binili nyo ngayon yung inyong sasakyan, nakuha ninyo sa kasa, nakuha ninyo sa dealer. Pagkatapos, syempre, hindi pa agad yan mairirehistro. Binibigyan po ng palugit na 7 days mula sa pagkakakuha ninyo sa sasakyan, pwede nyo pong gamitin yung sales invoice. Ano yung sales invoice? Yung po yung sort of resibo mula doon po sa car dealer na nagpasasabi na ikaw na ang binili mo itong sasakyan na ito. Ayan. Dos Compañeras. Ngayon, kapag lumagpas na yung 7 days, habulin nyo na po yung yung dealer. Bakit? Obligasyon po nila na makapag-produce, no, ng ORCR within 7 days. Now, may mga pagkakataon na maaring napakahaba ng pila, tambak ang mga pinoprocess sa LTO. So, mas maganda po na kulitin po ninyo. Pwede po kayo mag-demand, no? Mag-file ng demand or magpadala ng demand letter sa car dealer, i-demand na i-expedite yung ang proseso. Ipadala nyo yung kapag lumagpas ng 10 days, ng 7 days, padala nyo sa kanila kung halimbawa meron kayong natikitan kayo at sinabihan, ito yung penalty, may multa ka na 10,000. Di pasagot mo sa kanila. Dos Compañeras. Kasi obligasyon po nila yun, di ba? Obligasyon nila na makapag-produce within 7 days. Ngayon, kung halimbawa ay may kasalanan si LTO, sila mag-file ng protesta doon, di ba? Dapat sagutin nila kayo, di ba? Sagutin nila tayo. Di ba? Dapat lang nasagutin nila ang mga ito. Ikaw na nga ang bumili ng sasakyan, kumita na sila sa'yo, di ba? Okay. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood sa atin. Tingnan ko nga. Romel Kayabyab, magandang gabi sa iyo. Erlinda Gonzalez, Manny Loyola, gayon din John Pangilinan, Star Between, Cherry Balbon, si Mirna Villanueva de la Cruz, Jason Abulencia, Cheryl Domingo, gayon din sa Girly Peña at Cherry May, David Rodriguez, si Ma'am Chara Abraham at si Alice May Domingo, Jacqueline Vocero, Princess Carig, si Mel Gruco,
yung ano ba kayo? Angulo ang apelido Merlita and Joanna Angulo, Romel Macaraig at Herminia Albuna. Akala ko nawala na si Ma'am Herminia. Sumasagot pa din sa ating sa ating Malakas promo. Ganyan din Apple Cabanero, dyan sa Isabela, Maria Cachero, Brian Aquino, Nasser Aslima, Ria Verano at Jefferson Isla ba ito? Ganyan din Rikia Macanto at Hazel Hati at Raymond Botalan. Paminsan-minsan ko lang nababasa na itong si Raymond Botalan. Dos Compañeras. Si John Rojas ay sumasagot pero hindi doon sa ating hindi sa ating messenger. Dapat po sa messenger Paalala din po, wag po kayong magpapadala ng magpo-post ng inyong number online sa public ano bang tawag doon? Ipa-public post ang inyong number, baka po magamit ng mga masasamang loob ang inyong number o inyong mga detalye. Ganyan din ang inyong passport driver's license, pakaingatan po. Pag pong basta-basta ipamimigay ang detalye ng inyong mga IDs, especially yung mga government issued IDs, dahil yan po ay mga detalye niyan ay tinuturing na sensitive personal information. Dos Compañeras. At maari pong magamit dahil di ba natatandaan ninyo ang issue kay Alice Go ay sinasabi itong identity or itong pangalan na ito ay pangalan ng isang totoong Pinoy na ginamit lamang. Pati yung sinasabing allegedly na totoong sinasabing nanay ni Alice Guo, hindi po yung si Lin Weiyang ba yun? Yun. So, kaya pakaingatan po ang inyong mga personal details. Pati sa social media po, wag niyo pong gamitin, yung inyong full name na nilalagay niyo pa po yung inyong middle name or middle initial because maari pa rin pong magamit ang inyong mga personal details para sa kalokohan. Dos Compañeras. Between, magandang gabi po sa inyo at syempre yung mga iba pang nanunood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Si Hoover, good day. Paano po sa newly purchased na motor vehicle? May sira agad, wala pang nabili, twice ko nang ito pa yung nabasa ko kanina, twice na binalik sa kasa dahil nasisira. Nagwa-wild daw po ang motor. Paano nagwa-wild ang motor? Dos Compañeras. Paano nagwa-wild ang motor, Billy Domingo? JM Arroyo, hindi ko alam kung paano nagwa-wild ang motor, pero kung depektibo po ito, again, you go to DTI, Department of Trade and Industry. Makakatulong po ito. Actually, mabilis po silang sumagot. Kasi noong mga few years back, meron po akong mga kliyente na dealer ng mga e-bikes, isa sila sa pinakamalaking dealer, marami silang mga branches, 1,000 plus branches nationwide ang kanilang itong e-bikes na ito, Kapag ka nagkakaproblema, nagiging suki ako ng DTI, Pero maganda din po na mabilis umaksyon ang DTI sa mga ganitong mga reklamo. Kaya wag po kayong, baka may kakuntsaba, wag po kayong mag-alinlangan o kung unless of course, maranasan na ninyo na talagang ang kaharap ninyo ay tipong kaduda-duda. Pero yung hindi nyo pa nasusubukan at sasabihin nyo na, wag na't baka magkakuntsaba lang, wag po ninyong gagawin yun. Mawawalan po talaga kayo ng recourse o mawawalan kayo ng pagkakataon na mai-assert ang inyong karapatan. Kung hindi pa man ninyo nagagawa, ay pinagdududahan na ninyo. Dos Compañeras. Okay, sa tanong na sa ating DZRH Malakas promo question, true or false ang motorsiklo ay sinasaklaw ng lemon law? Dos Compañeras. Ang answer po ay hindi. Yun po mga 4 na gulong ng mga sasakyan, yun po ang sinasaklaw ng lemon law. So yung mga kotse ninyo, yung pick-up truck, yung inyong kung ano mang klase yan, SUV, AUV, sedan, yun po ang sinasaklaw ng lemon law. At nasagot po ng tama, ang sagot niya ay false. Sabi niya, sagot po sa tanong September 30, 2024 ay false. Okay? Congratulations sa iyo, Enrique Ganapin. Congratulations sa iyo. Tama ba yung pagkabasa ko? From Sweden siya. So, sinong tatanggap po ng inyong
nang tatanggap ng inyong premyo. Ngayon ko lang nabasa, nasa Sweden pala siya. Congratulations po sa inyo. Ipadala po ang tamang GCash number para sa ating pagpapadala ng inyong premyo. Dos Compañeras. Bukas po, same time, same station, makakasama po ninyo si Attorney Cam. Ako pa nagsusolang panyera ng bayan. Nakasama ko pa mga nag-assist ngayon, si, of course, ever loyal Gael Enriquez na nag-assist sa mga nagtatanong kung ano ang ating malakas promo question. Sa kabilang side, si Billy Domingo. Ako naman pa nagsusolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi, everyone!